Yawa mo butong tana. Babayoy! Yay! Buklara! Dala buto! Bago ho natin ituloy ang video na yon, shout out muna tayo sa ating mga subscriber. Siyempre, para pasintabi po sa ating mga subscriber ho na hindi talaga bumibitaw sa mga kaibigan ko ho dito na hindi pa tayo magkita-kita ng personal. Sana pangarap ko rin ha na magkaroon tayo ng personal talaga na magkita-kita tayo na kung saan tayo saan ko pupunta. Diba, makabakasyon ako ng Pilipinas, pupunta ako ng ganitong lugar. Sana ma-meet ko ho kayo mga subscriber ko na dito lang tayo nagkaibigan dito sa ating YouTube channel. Atin, kasi dito rin kayo lagi sinusuportaan nyo ko dito. So atin ito. So marami pong salamat sa ating mga subscriber ho na bagong pasok. Ay welcome ho sa ating YouTube channel. Sana magtagal po kayo dito. Gaya ho ng mga kaibigan ko na dito na taon na rin ang namin dito ang pagkakaibigan namin dito. So sa mga subscriber din natin na nandyan lang ho sa tabi-tabi na suporta lang na to the max, marami pong salamat sa inyo sa lugar ko dyan sa Pilipinas, sa Bohol. Shout out po sa tanang taga Bohol, amping tang tanan sa mga igsuon diha. Okay, sa mga kapwa ko OFW na mga nag-a-abroad ko na para maghanap buhay. Amping tang tanan mga OFW dito sa ibang bansa, nagkalat sa ibang bansa. Kung saan man po maabot itong ating video, ulitin ko ho sa inyo magandang araw at ingat po tayong lahat o magandang gabi man. Kung sa wala hong ginagawa dyan na nag-overtime, na nag-scroll sa mga social media gaya ng Facebook, gaya ng YouTube, gaya ng TikTok, ay baka na ano nyo to, na scroll nyo ito. Hello po, Edgar Mihorada. Magandang araw po sa inyo na nag-scroll ba dyan, lalo sa mga sa YouTube, kasi madalas ako sa YouTube Okay, iano natin to, yung mga istorya pala, kalat pala to. Itong nangyari kay Bongbong Marcos nung 3 days ago nung pumunta sa Davao. Pagkatapos ng kanyang suna ay pumunta to sa Davao, nag-inspection ito sa may mga pabahay doon na inangkin na naman ni Bongbong Marcos. Ayun na napala niya, inangkin na naman itong project dati naumpisahan ni Tatay Digong, ni Pangulong Duterte, ay inangkin na naman niya. Sa bagay, ugali niya na to Naalala niyo yung tulay dyan sa may Davao City na inangkin inangkin din niya yun. Tapos ito na naman ngayon ang pabahay dyan sa may Kalinan, sa Davao City, sa Kalinan District. At hindi niya akalain na ang mga bata pala doon galit sa kanya. At ang daming nag-viral ho itong video na to. Alay, nag-viral to Pero nag-viral ho ito, pero sa mga mainstream media dyan, hindi ho ito pinalabas. Ito yung video na tinawag si Bongbong Marcos na ngagba, tinawag na upaw, at basin daw og kanang Bisayaan nato basahin daw mo buto ag helicopter yung isakyan mo na giampo sa mga bata. Dinig na dinig sa video at talagang mano mo na galit ang mga bata dito. Bakit galit ang mga bata kay Bongbong Marcos? Ano bang ni Bongbong Marcos sa mga bata? Dahil siguro sa mga kwento-ginto ng mga magulang na tungkol ho dito sa presidente na to na walang may gusto. Mabata man yan. Narinig niyo yung mga bata na to? Pasok natin ang video. Pre, salam! Mata nila! Upaw! Bangang! Yawa, alam niya, lubuto niya Yawa, alam niya, lubuto niya Uy, salamin, lubuto Lagi! Ay, loko yan Gago lang niya, lubuto niya Kaya dali sila kaya pinarinig mo sila. Spain naman Yawa mo butong tana. Babayoy! Yay! Buklara! Dala buto! Isag ako'y makaping para nga na makipay na. Makaping mo ko. Lupan ng mga yawa.
Patay mo na. Iyo, part. Kami, RPGO na. Grabe, naglalakad. Di ko alam kung narinig ni Bongbong Marcos yung mga sinasabi ng mga bata. At nag-viral ito. Iba nga dito, nakikita ko sa social media. Hanapin nyo itong video na to. Ilagay nyo na lang. Pag maghanap kayo dito sa video na to, na para ma-search ninyo ito, na mayroong nagre-reklamo, binastos si Bongbong Marcos sa Davao City noong pumunta sa may pabahay ho dyan sa may Kalinan District, Davao City. At ang mga bata, pinagtawanan si Bongbong Marcos, sinabihan na, "Hoy, upaw! Bangag! Yawa pa, gitawag pag yawa. Ano pa yung mga ibang tinawag sa kanya. Basta yan ang natandaan ko. Di ba? Tinawag na yawa si Bongbong Marcos. Nayawa na talaga to si Bongbong Marcos. Mga bata yan ha. Sabi ko nga, walang may gusto sa kanya. Lalo na yung pagkatapos ng SONA. Sabi niya mag-increase ng sweldo. Yun pala hindi natuloy kasi hinarangan sa korte. Hindi natuloy ang 85 pesos ang dagdag sweldo. Ngayon galit ang mga tao lalo kay Bongbong Marcos. At yung system loss sa Meralco ay nagalit din ang may-ari ng Meralco, si Manny Pangilinan. Kaya si Bongbong Marcos galit ang mga bata. Ano makaalam-alam sa mga bata ngayon sa politika? Siguro ito napanood nila sa mga ganito, sa mga social media kung ano talaga ang pagkatao ni Bongbong Marcos. At nga, ito na nga, pagkasunod araw, di ba bumaha dyan sa may Davao City, sa may Talumo ba yon? Barangay Talumo. Inutosan niya si itong DPWH secretary niya na i-inspeksyonin mo doon. Hindi na bumalik ng Davao. Hindi na sa pumunta doon. Kasi siguro niya, napuso na naman pupunta ako ng Davao tapos sinigawan ako ng mga bata na, "Hoy! Bag! Diyan mo buto ng imong helicopter. Diyan mo buto ng helicopter. Buang! Ano ba? Yawa. Pinagtawanan si Bongbong Marcos sa mga bata. At ang mga social media dito, galit sa mga bata kasi nga daw binasto si Bongbong Marcos. Yan ba daw ang turo dyan sa Davao City sa mga bata? Damay na naman ang mga Duterte nito. Dahil sa mga ng mga bata, huwag nyo na idamay ang mga Duterte nito kasi ang mga bata, wala naman nagtuturo yan sigurado sa mga bata na pag pumunta dito sa Bongbong Marcos, igawa ninyo ganito. Kasi nga napanood ngayon sa social media. Yung Davao City, yung mayor kasi niyan, yung Kalinan District, sino bang mayor dyan? Mga Duterte. Sino yung presidenteng pinakidnap ni Bongbong Marcos? Si Tatay Digong. Tanggapin ninyo itong mga pati-bata na galit dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos sapagkat yung mga bata ay apektado din ang ginawa ninyo sa matanda na 81 years old na ngayon. Galit na galit ang iba dito. Mayroon ako nakita din itong nag-post yata itong Kalinan National High School ba yon na humingi ng paumanhin sa nangyari noon. Pero para sa akin, tama yon, humingi sila ng paumanhin. Di naman nagtuturo talaga ang eskwelahan na pagdating ni Bongbong Marcos dito sa Davao, sigawan ninyo ng ganun, yung kagaya ng narinig niyo kanina. So, ngayon, ewan ko lang kung anong masabi yun sa DepEd nung paumanhin doon sa Kalinan National High School ba yon? Tama bang pagkaano ko? Kasi nakita ko lang yon. Kapag ganito kasi, si Tatay Digong nagmumura. Di natin ipagkaila, nagmumura talaga yun. Narinig sa mga bata. Si Bongbong Marcos, narinig ba natin nagmumura yan? Nakagaya sa ginawa ni Tatay Digong? Hindi. Hamas, o sa Espanyol, Hamas, never na narinig natin si Bongbong Marcos nga nagmumura. Nakagaya sa ginawa ni Tatay Digong na nag-PPI. Wala tayong narinig ni isang PI ni Bongbong Marcos. Bakit ang mga bata, bakit ang mga tao galit na galit dito kay Bongbong Marcos? Bakit kapag pumunta sa ibang lugar, binabastos ito si Bongbong Marcos? Di kagaya kay Tatay Digong noon. Pag pumunta sa ibang lugar, bakit dinudumog pati mga bata?
mga matatanda, lahat. Pero si Bongbong Marcos, pag pumunta sa ibang lugar yan, ma-abroad man yan o sa Pilipinas lang, dudumugin ba ng tao yan? Pag walang iabot na bigas dyan na ilang kilo yun? 8 kilo ba yun na bigas? Tapos, ano lang pala, pag tinimbang, 6 kilo? O 10 kilo, nagiging 8 kilos ang ano na lang yun. May gano'n, di ba? Sa Mandaluyong ho yun, nangyari. So, ang ginawa kasi ni Bongbong Marcos ngayon, pangluluko sa mga tao. Kasi nga ito yung nangyari lang, bago lang. Itong sabi na increase ang sweldo, tapos sa sunod taon, magpalipad ng racket. Yun pala ang racket pala. Plano pa lang na i-assemble yan. At magkano ang isang racket na di pa yan talaga ha, 100 million. Tapos inano niya na, binalandra niya sa kanyang suna. Tapos itong suna niya noong nakaraan kasi, noong nakaraang linggo. Itong linggo lang pala, nung Lunes. Yun na yung niya, na mayroon siyang mga proyekto daw na ginagawa. Ano ba proyektong ginagawa? Samantalang yung pabahay na pinuntahan sa Davao City, hindi naman siya ang nagsimula niyan. Tinuloy lang niya. Binigyan niya ng mga pundo-pundo, pero ang nag-umpisa talaga nun, si Tatay Digong. Kaya, ito si Bongbong Marcos, kapag Visayas at Mindanao pumunta to, para to siyang para to siyang multo. Di na to nagpapakita masyado sa mga tao. Hindi to siya masyadong nagtatagal dyan sa lugar na yan, Luzon, sa Visayas at Mindanao. Kasi alam niya ang mga tao dyan, hindi siya gusto. Sinusuka siya dyan sa Visayas at Mindanao. Luzon, mayroon pang mga lugar ho dyan na pwede ho niyang puntahan. Pero dito sa Visayas at Mindanao, kapag siya ang pupunta doon, wala talaga siyang lugar dyan na welcome talaga siya. Talagang abutin talaga niya, mumurahin talaga. Minura na nga dito mga bata At galit itong ibang mga tao dito sa mga bata kasi bastos daw. Nagmana daw sa namumuno diyan sa Davao. Ayan na naman tayo, mga Duterte na naman ang pagganuhin ninyo. Bakit ang mga Duterte ba? Halimbawa si BP Sara at si Digong o kaya itong sila ni Baste nag-briefing ba 'yun? O pupunta dito si Bongbong Marcos, ito sigaw ninyo ha, pagsakay ng helicopter, sabihin ninyo, bubuton na. Pinagdadasal lang na sasabog sana yung helicopter. Ang sama nga naman yung mga ginawa ng mga bata. Ako, sabi ko, hindi naman tama. Pero, tingnan natin sa kabilang banda naman, kung ano nangyari sa Davao City, na itong presidente na ito ngayon, ang ginawa nila sa mayor nila noon, ay kinidnap, pinadala sa dahig, at hindi makatarungan yun. Kaya itong mga mismo Davao City, hindi talaga sila welcome itong presidente na to. Kahit pa siguro saang parte dyan sa Davao City, kapag si Bongbong Marcos, wala talaga ni anino sa mga LGU na sasalubungin siya dyan. Kasi magkalaban na Tapos ayaw nila makita itong presidente na to dyan sa Davao. Kasi nga sa ginawa nito, ang laki ng atraso ni Bongbong Marcos dito sa sa mga Duterte. At atraso niya sa mga Duterte, ang mga tao nagtanim ng galit, nagtanim ng puot sa kanilang sarili. Kaya, ayun, pati mga bata nga, sinisigawan, pinagtawanan. Grabe, katakot-takot ng mura galing sa mga bata. Buti nga, di siya piniay Hindi siya piniay. Ang lang doon, ay talagang sinabihan siya, mubuton, tanang imong gisakyan. Sinabihan pa bangag, sinabihan pa upaw, sinabihan pa iyawa. Ang tindi ng sinabi ng mga bata na yun. Kasi, galit. Meron sila dito na punta ka dito ha. Sige, pagkakataon to namin ngayon. Bahala na kung may makarinig sa amin dito. Ang masama noon, binidyo pa. At itong video ngayon, nagkalat ho ito sa social media. At ito ngayon, hindi ho ito na ibalita sa mga mainstream media. Ayaw nila ito ibalita sa mga mainstream media. Kasi ayaw nila mapahamak din ang kanilang channel kasi siyempre, sanang mga malita na nanggaling kay Bongbong Marcos, mayroon silang natatanggap kasi dito Ayaw nila ito ilabas. Mayroon bang isang mainstream media nagbalita nito? Wala. So tayo, i-share natin to
para maalala ni Marcos na pumunta ako ng Davao pagkatapos ng suna ko. Yun pala, mga bata doon na pinuntahan ko, minura ko at pinagdasal pa na mubuto daw helicopter sa to, balon. Kaya Marcos, pagpasensyahan mo na yung Davao. Hanggat siguro mamatay ka na lang, hindi ka talaga welcome sa mga taga Davao City at saka sa Visayas na rin. Mga Bisaya, labi nako. Ayaw ko talaga sa iyo. Kahit pa noon na kumandidato ka pala ng presidente, ayaw na ayaw ko talaga. Marinig ko pa lang yung apelyido na Marcos, ayaw ko talaga. Buti to si Amy Marcos, nagpapaiba. Ang nagpaiba to. Kung kagaya to sa'yo, hindi to mananalo ng senador. Hindi to senadora ngayon. So, Marcos, patawarin mo na itong mga bata na to. Kasi hindi alam yung ginagawa. Magbago ka na. Magbago ka na. Sabi ng mga bata, yawa daw.